Hello, kailangan po ang tao ay maipanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at espiritu. Bakit po? Bakit po kailangan? Kasi ang tao po, likas na makasalanan. Lahat po ng tao, makasalanan. Hindi kayang iligtas ang sarili niya. Kaya kailangan po natin ng tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Bakit natin kailangan ng tagapagligtas? Kasi po, meron pong darating na kapahamakan. Kailan yon? Yung kapahamakan na yon, after death po, matapos ng kamatayan ng tao, meron na paghuhukom. Nakasulat po yan sa 9:27 ng Hebreo. Tinakda sa tao, sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Kaya po ang tao, kung hindi may papanganak na muli, mapapahamak po sa dagat-dagatang apoy sa paghuhukom. Kaya kailangan ng tao, ayon sa Panginoong Hesukristo, kailangan may panganak na muli. Sa Juan 3:3, ang sabi po niya kay Nicodemo, katotohanan sinasabi ko sa iyo, Nicodemo, maliban na ang tao ay may panganak na muli ng tubig at espiritu, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng langit. Sabi pa niya, ang pinanganak sa espiritu ay espiritu nga, at ang pinanganak sa laman ay laman nga. Ngayon, kailangan may panganak talaga, ang kailangan may panganak na muli ang tao. Sabi ng Panginoon Jesus, upang makakita ng kaharian ng langit. Kung hindi ko may papanganak, hindi mo makikita ang kaharian ng langit. Saan yon? Sa langit. At pagkatapos natin na, ibig sabihin ng langit, yun yung po yung kaligtasan natin. Kaya kailangan natin may panganak na muli. Paano tayo ipapanganak na muli? Kailangan tatanggapin natin ang Panginoong Hesukristo. Tatanggapin natin siya, ah, aaminin natin na tayo'y makasalanan at hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Kailangan natin ang Panginoong Hesus. 1:12 ng Juan. Mababasa po natin, nakalagay po doon, ang lahat ng sa 1:12 ng Juan, at ang lahat ng sa kaniya ng mga nagsitanggap ay binigyan niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Ang lahat ng tumanggap po sa Panginoong Hesus, binigyan po ng Diyos ng karapatang maging mga anak niya. Kailangan tanggapin po talaga natin ang Panginoong Hesus at sumampalataya tayo sa Kanya. Ay paano tayo sasampalataya? Sa Roma 19 po mababasa, ipapahayag natin, kung ipapahayag ng ating mga labi na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya tayo sa ating mga puso na siya'y binuhay ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Yung pong nakalagay doon. Tapos, kung tutuloy natin sa Gis, ang tao ay nananampalataya sa pamamagitan ng puso at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang ikaliligtas at ang pagsampalataya. Yun po ang nakasulat doon. Kaya kailangan po natin ang bibig natin upang tayo maligtas. Ipapahayag natin na si Jesus ay binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Maliligtas tayo. Yan po ay biyaya ng Diyos sa atin. Kailangan hindi yan dahil sa ating sariling gawa. Yan po ay biyaya ng Diyos. At si Kristo po ang gumawa niyan, hindi po tayo. Si Kristo ang gumawa ng kaligtasan. Tayo, mga tao, likas na makasalanan, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Sa 10 utos nga, nakagawa natin ang siyam. Ang isa, nalabag natin. Ang sabi ng Biblia, nagkakasala na tayo sa lahat. Makasalanan pa rin tayo. Kung masunod natin ang siyam, magkasala tayo sa isa, hindi rin tayo magiging dapat sa Diyos. Kaya nga pinadala ang Panginoong Hesus sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang kakailangan lang natin upang tayo
ay maging dapat sa Diyos, sasampalatayanan natin ang Panginoong Yesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Sa John 3:16 nga, napakalinaw eh. Hindi lang makuha ng ibang kahulugan. Nakasulat doon na sa pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, ay binigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sinuman na sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pagkapahamak saan? Sa impyerno. Para hindi tayo mapahamak, sampalataya tayo sa Panginoong Yesus. Kasi talagang kailangan natin na maging anak ng Diyos. Yun po, importante po maging anak ng Diyos upang tayo magkamit ng kaligtasan. Saan sa kaligtasan? Sa paghuhukom. Hindi tayo mahukuman ng Diyos, maging absuelto tayo sa paghuhukom, sapagkat nakasulat sa Roma 8:1, wala nang hatol ang na kay Kristo Jesus. Kaya tayo ay absuelto sa paghukom, wala na tayong hatol, hindi na tayo tatayo sa luklukang maputi para hatulan dahil tayo absuelto na at tinanggap natin ang Panginoong Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Yan po ay napaka-importante. Habang tayo nabubuhay, tanggapin po natin ang Panginoong Jesus, sumampalataya tayo sa Kanya habang tayo ay may lakas. Yan po ay napaka-importante. Salamat.